Yung isa 5 years old, yung isa 3 years old. Christian sila, siyempre, pinapangaralan sila ng kanilang nanay na yung tungkol sa mind of Christ o yung attitude ng Panginoon. At yun nga, yung sinabi ng nanay, doon sa panganay, dapat ikaw ang mangunguna para matuto yung iyong kapatid. Yun ang ginagawa ng panganay, siyang nag-a-act na Christ, kumbaga sa para matutunan yung kanyang kapatid. Isang umaga, nagluto yung nanay nila ng cake na napakasarap. Marami niluluto kaya lang may isang nauna siyempre naglalaway yung dalawang magkapatid. Sabi ng nanay, alam niyo ba yung mind of Christ, yung attitude ng ating Panginoon? Sabi nung panganay doon sa kanyang kapatid, ikaw muna ang Jesus Christ ngayon ha. May get nyo ba? dahil sa kanyang tiyan ay iniwanan niya yung mind of Christ. Siguro mayroon din ba sa atin ganon? Dahil sa isang bagay ay nawawala yung ating pag-iisip sa ating Panginoon. Yung isip natin sa Panginoon. Wala sumagot. Sabi nila, silence means yes. Ibig sabihin, amen. Hallelujah, mag-pray muna tayo. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, O Lord, sa oras na ito na inyong ibinigay sa amin, O Lord, para mapag-usapan at mapag-aralan inyong mga salita. O Lord, sinabi po ninyo sa inyong mga salita na we should learn to defend our faith, O Lord God. Kaya nga po, O Lord, help us to defend our faith. Teach us to defend our faith. Kayo po, O Lord, ang manguna sa amin na sa aming pag-aaralan sa ganun, O Lord, malaman namin at may sa pamuhay namin ito. Sa iyong matamis na pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Amen! Noong mga nakaraan, napag-aralan natin yung mind ng ating Panginoon ay dapat mapasa atin yung mind ng Christ. Noong nakaraan din, napag-aralan natin doon sa may bisita tayo na sabi niya, ang ating isip daw, kung ano yung ating iniisip, ay yun ang ating nagmamando sa atin. Kaya, ang topic din natin ngayon ay kailangan natin ma-set yung ating mind. Mind of Christ. I-set natin yung ating mind. Tingnan po natin sa Romans chapter 12 verse 2, Sabi doon, renewing of mind. Kailangan ma-manage natin yung ating mind. Romans 12:2. Bakit kailangan natin ma-manage ang ating mind? Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will in His in His good, pleasing and perfect will. Yan. Kailangan daw nating ma-renew, ma-transform yung ating mind para malaman natin, para ma-test natin at ma-approve what God's will sa ating buhay. Bakit kailangan natin May apat na points akong nilagay kasi dito kung bakit natin kailangan ma-manage ang ating mind o ma-renew, ma-manage or kung kailan ma-set natin yung ating mind, ganon. Number 1, because my thoughts control my life. Ito yung subject ni Pastor, ni Rev June nung nakaraan. Dahil ang thought natin ay nagko-control ng ating buhay. Nakalagay pa yun sa Proverbs 4 verse 23. Proverbs 4 verse 23. Number 2, my mind is the battleground for sin.
Sige, okay lang. My mind is the battleground for sin. Romans chapter 7 verse 22 to 23. Romans chapter 7 verse 22 to 23. For I delight in the law of God after the inward man. 23. But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Kung makikita natin dyan, parang mayroon na siyang pinapaniwalaan na law, sabi niya, sa kanyang isip, pero mayroon pa rin law, mayroon pa rin gumugulo o parang nag-i-inject na ibang law sa kanyang na ibang nag-i-inject na ibang law sa kanyang isip. Kaya yun ang battleground ng kanyang mind. Yun ang pangalawa po yun. Number 3, because it is the key to peace and happiness. Kailangan nating ma-manage ang ating mind dahil yun ay key to peace and happiness. Nakalagay po yan sa Romans chapter 8 verse 6. Romans 8 verse 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ito po yun. Siguro sa mga darating din na araw, mapag-aaralan natin yung carnal mind at saka spiritual mind. Ito po yun. Dahil yung carnal mind ay yung flesh po ang nagkukuhan dyan. May nakalagay pa ng carnal? May nabasa akong carnal kanina. For the mind... Ayan. For to be carnally minded. Ito ba yung carnal? Yung para makamundo na pag-iisip. Tapos iba rin yung spiritual na pag-iisip. Yun po yun. Kaya, pag na-achieve natin yan, yung spiritual na pag-iisip, tayo magkakaroon ng peace na nakalagay po yun. Spiritually minded is life and peace. Number 4, for the wisdom of this world is foolishness with God. 1 Corinthians 3:19. Foolishness. For the wisdom of this world is foolishness with God. 1 Corinthians 3:19. Dito po tayo magtatagal. Bali pa sa kanya lang yung unang apat na. Bakit natin manage ang ating mind? Because our thoughts are because our thought control our life. My mind is the battleground, and because it's the key of peace. Tapos dito, bakit dapat natin makontrol ang ating mind? Dahil ang wisdom of this world is foolishness to God. For the wisdom of this world is foolishness with God. For it is written, He taketh the wise in their own craftiness. Dito po, may question ako. Bakit galit na galit si Jesus sa mga marunong sa kasulatan? Makikita natin yung kwento ni Jesus Christ, ano? Galit na galit siya sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, sa mga basta yung mga nakapag-aral. Bakit galit na galit siya? Kasi ayaw nilang tanggapin yung tinuturo ni Jesus Christ. Yung kanilang mindset kasi, nakalagay lang doon sa pag-aralan nila. Yung pinag-aralan nila na yun po yung Torah na tinatawag. May mga tao noon, halos lahat ng mga scholar noon, ay memorize nila yan, yung Torah na yan na sinasabi. Siguro lahat sila, kasi hindi sila papasa doon pag hindi sila na-memorize yan. Kaya, alam nila yan, maski konting kama lang, kuwit, tuldok, ay may meaning sa kanila yon. Kaya, nung dumating si Jesus Christ, hindi nila matanggap na yung pinapangaral ni Jesus Christ ay sumasalungat dun sa sinasabi ng Torah o yung Old Testament. Alam nila na nandoon yung pinapangaral ni Jesus Christ kasi alam nila eh. Sigurado akong alam nila kasi memorize nila yon. Pero ang problema kasi ayaw nilang matanggap. Kaya kinokontra nila si Jesus Christ. Kaya galit na galit sa kanila si Jesus Christ.
Bakit galit na galit si Jesus? Dahil ang mga marunong sa kasulatan ay kayang-kayang balibalik ta rin yung mga verses ng mga pan. Kasi tulad yan ng abogado eh. Alam niyo po yung abogado, maski talo na yan. Binabaliktad niya yung mga pan. Mag-ahanap talaga ng ibang law para mabaliktad yung kaso, para mabaliktad, para hindi magbayad ganon. Ganon yun yung mga Pariseo noon, yung mga Saduseo, tsaka basta yung mga may pinag-aralan noon. Kaya-kaya nilang baliktarin o paikutin yung tao. Yung mga tao pero si Jesus Christ hindi na naman paikot. Kaya nagagalit si Jesus Christ sa kanila dahil nagagalit din sila kay Jesus Christ. Ganun yun. Pero kung alam natin yung kasulatan, yung Bible, sabi doon, ang pinag-aaralan natin tungkol sa Bible. Pero kung alam natin yung Bible, ay hindi tayo kayang paikutin ng sino man. Alam niyo po, nakalagay po doon sa James 1:5, sabi doon, if any man lack wisdom, let him ask of God. If anyone lack wisdom, James 1:5. If anyone lack wisdom, let him ask of God that give it to all man liberally and unbreathed not. Sabi na sa King James na yun. Maganda. Kung kulang daw tayo ng kaalaman tungkol sa Bible na lang, sabihin natin, if any of you lack wisdom, let him ask of God. Sa ating Panginoon Diyos po tayo mag-ask. Hindi po sa kung kani-kanino. Ibig sabihin ng tulad ng mga pinag-aralan natin nung nakaraan, yung Word of God, doon po tayo mag-ask. Kasi yun ang salita ng ating Panginoon. You know, that give it to all man liberally. Libre po, walang pong bayad. Pwede pong ma-avail ng walang kahirap-hirap. Magbasa lang, mag-memorize. And unbraided not yan, walang pasumbahan, ganon. And it shall be given him, sabi doon. Kailangan po natin mapag-aralan. Study the scripture, sabi nga. Doon sa 2 Timothy verse 3:16, sabi doon, dahil yung scripture, sabi doon, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproach, for correction, for instruction. For instruction in righteousness. Yan po, ito po yung scripture na sinasabi ng word of God. Kung kulang po tayo sa knowledge, humingi tayo ng gabay sa ating Panginoon at para mapag-aralan itong word of God na ito. Sabi doon, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction. Marami bisis na natin narinig dito yan. Palagay ko alam, parang nagiging redundant na. Pero napakahalaga po yung mapag-aralan natin. May number 5 pa pala akong kwan na isa hindi ko na isulat dito dun sa bakit kailangan natin mamanis ang ating mind. Dahil ito ang paraan kung paano tayo maligtas. Yung mind po natin ang nagiging daan para tayo ay maligtas. Nakalagay po sa kwan, doon sa binasa natin kanina na ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Na diyon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 19. Pero nakalagay din sa James 3, Santiago chapter 3 verse 17 na kung ano yung mga karunungan ng Diyos na yon. Santiago chapter 3 verse 17. James 3:17 pala. Okay, parehas lang yun. But the wisdom that is above is first pure, then teachable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. Kaya Tagalog nga natin. Santiago, ngunit ang karunungan mula sa langit. Sabi dun kanina, ang karunungan ng tao ay kamangmangan sa Diyos. Ngunit ang karunungan mula sa langit, una sa lahat ay malinis, mapayapa, maamo, mapagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Yun po. Ang mindset po ang sinabi po natin sa number 5 kanina kung bakit natin imalis ang ating
mine ay dahil ito ang way para tayo ay maligtas. Pero nakalagay po sa 1 Corinthians 30 verse 9, ang karunungan sa mundo ay kamangmangan sa Diyos. Nakalagay naman sa Santiago chapter 3 verse 17, ito yung mga karunungan mula sa langit. Kung a-achieve ba natin itong karunungan mula sa langit, yan malinis, mapayapa, maamo, papagbigay, puno ng awa, masaganang namumunga ng mabubuting gawa, hindi nagtatangi, mapupunta kaya tayo sa langit? Ito po yung karunungan galing sa langit. Ang karunungan galing sa tao ay kamangmangan sa Diyos. Mapupunta kaya tayo sa langit? Hindi nyo alam kung paano tayo mapupunta sa langit? Alam niyo po, bakit ito ang natabi ko, no? Kasi, mayroon pong isang sekta dito dati dito sa atin, sa Pilipinas na alam niya yung alam niya yung Bible. Kahit anong itanong mo sa kanya, kaya niyang sagutin. Kahit anong sabihin mo, kaya niyang ma-explain kahit anong, kaya basta may i-elaborate niya sa'yo kung ano yung Pero, sa aking paningin, ito yung pinanghahawakan niya na para makapunta sa langit. Bago po tayo tumuloy dyan, gusto ko lang basahin natin yung yung Mark chapter 10 verse 17 to 27. Sa Tagalog na lang po. Yung pong lalaking mayaman. Mark chapter 10, 17 to 27. Opo. Nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Sige. Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga yan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay ka pa na dapat mong gawin. Pagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa mahihirap, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Nang mandig ito ng lalaki, siya nanlumo at malungkot na umalis, sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, "Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa sinabi niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, "Mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos." Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino po kaya ang maliligtas?" Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos." Ito po yung gusto ko na ma-pick up natin na verse. Sabi doon, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang camel? Mas malaki pa dun sa kabayo dun. Pero sabi ni Jesus Christ, mas madali pang makapasok ang camel doon sa butas ng karayom. Mas madali ba? Oo. Doon sa butas ng karayom kaysa yung mayaman na makapunta sa langit. May mga kwento dito na yung butas ng karayom na yun ay yung pinapatungkulan ni Jesus Christ ay yung doon sa Gate of Jerusalem kasi pag sinarado na yun,
may maliit na butas yun na hugis karayom na pwedeng daanan ng tao. Tao lang ang pwedeng dumaan. Pero pag may kamelyo ka, pwede mong, kung marunong ka, pwede mong mapadaan doon, pero hirap na hirap. Pero hindi po yun yung sinasabi ni Jesus Christ na butas ng karayom. Hindi po yung totoong karayom na sinasabi. Ayon sa pag-aaral niya na, kaya napakahirap buong makapunta sa langit. Ngunit, ano sabi dito? Ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Kaya, hindi pala imposible sa Diyos kung lalapit tayo sa Kanya. Tingnan din natin sa John chapter 3, ano? Yung kay Nicodemus naman. Si Nicodemus, nagtatanong din sa kanyang isip, sa kanyang puso at isip, nagtatanong siya, pero John chapter 3. May isang parisyo na nagngangalang Nicodemus. Ituloy-tuloy natin, ano? Pinuno ng mga Hudyo. Isang gabi pumunta siya kay Jesus at sinabi, Rabbi, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paano may papanganak pa muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling ipanganak? Tanong ni Nicodemo. Sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ang isang tao ay ipanganak na sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. Umihipangangin kung saan nito nais at narinig na ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan nanggagaling at kung saan pupunta. Ganon din ang bawat ipinanganak sa Espiritu. 16 na lang, di ba na natin? John 3:16. Alam naman natin ito eh. Paano, nagtanong pa si Connie, paano nangyari yun? Tanong niya. Pero, hindi masyadong mahaba na kasi matatagalan tayo. Anong nakalagay sa John 3:16? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi papahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Amen ba? Nung nakaraan linggo, nabanggit ko sa inyo to na kailangan pag-aralan natin to, itong verse na to. Kaya siguro ito yung naikon ko. Alam niyo po, marami pong, lahat nasa Bible naman to eh. Alam ng lahat ng pag pumunta ka sa simbahan, siguradong alam mo yung verse na yan. Kasi bago matanggap si Jesus Christ, ay sasabihin mo na sa itong verse na to. Bakit ko nasasabihin sa iyo? Kasi ang key verse po kasi dyan ay yung sumampalataya. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak. Hindi po sinabi niya na ang sino mang maniwala. Kasi may mga tao po na naniniwala lang kay Jesus Christ. Pero, naniniwala lang na naging tao si Jesus Christ, ipinanganak, pinako sa krus, pero hindi sila naniniwala na may magagawa sa kanila. Yun po ang kanilang paniniwala. Wala silang pananampalataya. Ngayon, yung binanggit ko kasi kanina, na yung may isang sikta dito na may isang organisasyon na talagang alam niya ang Bible simula umpisa hanggang sa dulo. Alam niya, kaya niya paikot-ikutin. Ngunit sabi ng ating Panginoon nga, ang karunungan ng tao ay kamamangan sa Diyos. Unang-una, ay na hindi nila pinapaniwalaan ay hindi sila naniniwala na Ama at ang Anak ay isa. Hindi nila pinapaniwalaan yun. Naniniwala sila na si Jesus Christ ay Diyos.
Oh, naniniwala sila. Naniniwala sila na si Jesus Christ ay anak ng Diyos. Pero hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay kapantay ng Diyos. Yun ang isa sa mga hindi nila pinapaniwalaan. Yun ay taliwas sa paniniwala natin na tayo, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak at saka yung Diyos Espiritu ay pare-pares lang. Iisa yon. Kasi hindi sila naniniwala doon sa nakalagay sa John 10 verse 30. Ano nakalagay doon? Ako at ang Ama ay iisa, sabi doon. Yan o, hindi sila naniniwala dyan eh. Ako at ang Ama ay iisa. Hanggang 33, tingnan na natin. Muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Tapos dun sa verse 32. Kaya sinabi niya sa kanila, marami akong ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Ito po yung dahilan. Sabi nila, hindi raw inaamin ni Jesus Christ na siya ay Diyos. Pero ang sabi dito, sila mismo ang nagsabi. Ito, verse 33. Ano, yan ba yun? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lamang. Yun po. Hindi na si Jesus yung nagsabi na siya ay Diyos eh, kundi yung mga tao na nagsasabi, kaya niya sila kaya yung mga tao gustong patayin si Jesus Christ. Dahil lang sa salita na yon. Yan, hindi po nila pinapaliwalaan yun, yung ako at ang Ama ay iisa. Sabi nila, yung iisa ng layunin. Sabi nila, iisa ng adikain, no? Parang ganito, parang iisa lang, parang ganon. Pero hindi nila alam na may isa pang verse. Yung John 14 verse 10, 11, John 14 verse 10. Sabi doon, ang Ama ay nasa akin, ako ay nasa I am in the Father and the Father is in me. Sabi doon. Yun, no? Hindi ka ba naniniwalang ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin, sabi niya, ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Ibig sabihin, nasa kanyang Ama, siya rin ay nasa Ama. Tingnan natin sa English o kay King James para makita natin, I am in the Father and the Father is in me. Sabi doon. Gusto ko nga makanya. Yan o. Believe is though not that I am in the Father. Kung ang Diyos ay nasa langit, bakit nandun din si Jesus Christ? Kung si Jesus Christ ay nasa lupa, bakit nandun din ang Diyos? And the Father is in me. The words that I speak unto you, I speak not of myself, but the Father is in you. Yung sumunod na verse, inulit-ulit dyan. Tingnan natin yung sumunod na verse. Sa Tagalog. Yung verse 11. Believe in me that I am in the Father and the Father in me. Talagang. Alam niyo po, sabi ng mga scholar, pag inuulit-ulit daw yung mga bagay, yung mga verses sa Bible, talagang may urgent o kaya talagang dapat nating pagtuunan ng pansin. Yan, believe in me that I am in the Father and the Father in me. Believe in me, sabi ni Jesus Christ, maniwala daw tayo. Ito po yung, ewan ko bakit, hindi siguro na babasa ko. Alam ko nababasa nila to eh. Yung sinasabi kong sekta, pero ipilit pa rin nilang pinaghihiwalay si Jesus Christ at the Father. Ayaw pa rin nilang maniwala. Yan sa text Tagalog, nakalagay din, inulit din po yan eh. Yun po ang isa sa mga medyo hindi ako conforme sa kanilang paniniwala. No? Hindi sila naniniwala ng Ama at ang Anak ay isa. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala, sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Ano yung mga ginagawa ni Jesus Christ? Nagpagaling, nanghimala, bumuhay ng patay. Ano yung isa pang hindi magagawa ng tao ay yung bumuhay ng patay at saka yung magpatawad ng kasalanan. Diyos lamang po ang magpapatawad ng kasalanan. Kaya, yun po, maniwala kayo sa ginawa ko, sabi ni Jesus Christ. Maniwala tayo sa ginawa niya, na siya nga ay Diyos.
Hindi lang Diyos ang kapantay. Yung sinasabi, yung binabanggit ko kasi, hindi sila naniniwala na pantay sila sa Diyos. Pero sabi dito sa pinag-aaralan natin, siya ay nasa Diyos at ang Diyos ay nasa Kanya. Number 2, hindi sila naniniwala sa John 3:16. Ayan na po yun. Hindi sila naniniwala po doon sa John 3:16. Wala pa akong nakikitang sinabi nila na naniniwala sila dun sa John 3:16 na yon, na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas kayo at ang hindi ba yung John 3:16? At ang kaligtasan hindi ba? Dahil Ganun na lamang. ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos at binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi sila naniniwala doon. Dahil ang ibig kong sabihin, hindi naniniwala, hindi sila sumasampalataya. Naniniwala sila pero hindi sumasampalataya. Yun po ang ibig kong sabihin. Number 3, di-rely on pagiging mabuti. Ito po yung laging ini-insist ng kuwan na yun, na dapat maging mabuti, dapat maging masunod yung kautusan. Siguro kasi sinasabi nila yung lumang kautusan daw eh. Yun ang sinasabi nila yung dati raw eh. Kaya kailangan masunod daw yun. Kaya nagre-rely sila dun sa pagiging mabuti. Siguro yun yung binanggit natin kanina sa James 3:17 na yun yung karunungan na gawa galing sa langit. Siguro yun po yung nagre-rely sila doon yung galing sa langit na yun. Number 4. Ayun, siguro yung gusto nila, yung maging malinis, mapayapa, hindi mapagbigay, puno ng awa, kasaganang pamumuhay. Pero karunungan lang po itong galing sa langit. Hindi po ito ang sinasabi kung paano tayo maliligtas. Number 4, bakit na ako'y hindi sangayon sa kanila? Ayaw nila yung pataas-taas ng kamay. Makikita po ninyo yun, basta may nagtanong sa kanya na born again, lagi niyang binabanggit yun, yung ayaw, yung pataas-taas pa sila ng kamay, hallelujah, hallelujah. Ayaw niya yun. Pero tingnan natin po doon sa 2 Samuel chapter 6. Makikita natin yung kahalagahan ng pag yung ginagawa natin dito ng pagpupuri sa ating Panginoon, makikita natin yung kahalagahan ng bagay na yun. Ito po yung time, basahin na natin. Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Sige, tuloy-tuloy na natin. Pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa bahay ni Judah upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kalwalatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab, doon sa burol, at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na si Usa at Ahiyo. Si Ahiyo ay nauuna sa paglakad sa kaban. Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa salin ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pumpyang. May imagine din po natin siguro maya pag umaawit ka ng ganyan, siguro, hindi, alam nga namang naglalakad ka lang na kaya, siyempre, sabi doon, no, nagsasayaw sila, di ba? Galak na sumasayaw, sabi doon, sa sunod na natin. Nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang mga baka, kaya tinawakan ni Usa ang kaban ng tipan. Nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan at sa ginawang iyon. Ngunit doon namatay. Noon din namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. Bakit namatay si Usa? Dahil gusto lang niyang ang reason lang naman ni Usa ay para hindi malaglag yung kaban ng tipan na nasa kariton. Pero ang utos kasi ng Diyos ay walang ibang lalapit o hahawak doon sa kaban ng tipan na yan. Kaya pinatay niya si Usa. Ibang kwento na po yan. Tuloy-tuloy na po natin. Sinasabi ko lang na dapat kung ano yung inuutos ng ating Panginoon ay huwag po tayo sasalansang. Iyon po ay napakaganda ng hangarin ni Usa para hindi mahulog yung kaban ng tipan. Pero anong nangyari? Pinatay siya ng Diyos.
Nagalit si David, oh. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Usa. Hanggang ngayon, ang lugar na yun ay tinatawag na Peres Usa. Ito rin natin. Dahil dito ay natakot si David kay Yahweh. Sinabi niya, paano ko ingatan ngayon ang kabanantipan? Hindi niya ito mapangasang dalhin sa lungsod ni David. Kaya doon na niya inatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gad. 3 buwan na natiniro ang kabanantipan ni Yahweh. At pinagpalas ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambayan. Napakaganda po yung mapunta sa atin yung presensya ng ating Panginoon. No? Pinagpapala tayo. Yung kabanantipan na yun kasi, nandun ang presensya ng ating Panginoon. May nagbalita kay Haring David na pinagpala mabuti si Yahweh, si Obed-Edom. Ito yung kinagalak niya. Kaya kinuha ang kabanantipan at tinal sa Jerusalem. Hindi pa man nakakalayo. Nakaka-anim na hakbang pa lamang ang mga may dala ng kabanantipan. Pinahito na sila ni David at nagandog sila ng isang turo at isang pinatabang baka. Sinuot ni David ang isang linong ephod at nagsasayaw na siya sa harapan ni Yahweh. Ito po kung may imagine natin, ano yung linong ephod kasi parang damit na diretsyo lang. Nagsasayaw siya. Ito yung kinukuha ko ulit na ayaw po ng binabanggit kong sekta na yun, yung mga bagay na ganito yung nagsasayaw. Habang lumalakad ang mga Israelite, nagsisigawan sila sa tuwa at inihipan ang mga trompeta. Nang sila ipapasok na ng lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw. Nang siya matungawan ni Michal na anak ni Saul, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Ipinasok nila sa tolda ang kabanantipan at inilagay sa lugar na nakalaan dito. Si David naman ay muling nag-alay ng mga handog na susunugin sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos, pinasbasan niya ang mga tao sa pangalan ni Yahweh na pinakamakapangyarihan sa lahat. Bago nagsiyawi ang lahat ng mga Israelita, lalaki man o babae, sila pinakain ng tinapay, karne at pasas. Pag-uwi ni David o papatiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michal na may ganitong pagbati. Nakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw. Parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Tuloy natin. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh, sapagkat salip na ang iyong ama at ang kanyang sambahayan. Ako ang pinili ni Yahweh na mamuno sa Israel at patuloy pa ako magsasayaw upang parangalan si Yahweh. Alam niyo po yung reaksyon ni Michal dito, yung asawa ni David, parang frustrated talaga ang reaksyon niya. Parang minsan nakita ko kasi yung sinasabi kong nag-preprint yung sa sekta na yun. Pag binabanggit niya yung born again, tapos niya, parang against siya talaga. Alam niyo po ang resulta nitong ginawa ni Michal? Tuloy natin. At gagawa pa ng mas pangasahon din, sabi ni David, sa tingin mo'y hamak ako dahil sa aking ginawa. Ngunit sa paningin ng mga babae, yun ay marangal ng aking ginawa. Verse 23. Si Michal na anak ni Saul ay hindi nagkaanak hanggang sa siya namatay. Napakaganda po ng verse na ito na kung sasabihin natin na doon po sa bumabatikos sa mga ginagawa natin. Pag binabatikos po yung mga ginagawa natin, nagsasayaw tayo, ito po ang magiging hindi magkakaanak. Or in terms of other things, hindi magkakaroon ng progress sa kanyang buhay. Pero alam niyo po ang nangyari doon sa sinasabi ko, wala po siyang anak, hindi po siya nagkaanak hanggang sa namatay. Siguro, hindi ko alam kung parusa sa kanya ng Panginoon doon dahil sa paglait niya sa pagsasayaw ng mga born again. Yun lang po. Kaya, masasabi ko na yung nangyari kay Michal ay maring ginawa din ng Diyos siguro sa kanya dahil hindi siya nagkanak. Nabanggit natin kanina, no? Bakit kailangan natin isip ang ating mind? Bakit kailangan natin? Dahil ito ang dahilan para tayo ay maligtas. Paano ba ang maligtas? Alam naman natin siguro to. Kasi sabi natin kanina doon sa James 3:17, yung mga makalangit na gawa, hindi yun ang makakapagligtas po sa atin. Nakalagay po sa Romans chapter 3 verse 23 to 24. Mahaba pa.
Sapagkat ang lahat ng nagkasala at walang sino man ang nakabot sa kalwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong verse yun? Ephesians 2, chapter 8, verse 1. Ha? Romans 6:23. Romans 6. Romans 16 dito. 23. 23. Ayan. So, doon sa verse 2 nito, ngunit, ha? 23. 23 nga. Verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan. Pag nagkakasala po tayo, ibig sabihin ay kamatayan po ang parusa sa atin. Walang sinabi sa Bible, walang nabanggit na tao na walang kasalanan. Sino po ang walang kasalanan? Sabi ni Jesus Christ, yung tumingin ka lang ng hindi maganda, mag-isip ka lang ng hindi maganda sa iyong kapwa, nagkakasala ka na. Ang kaparusahan po nun ay kamatayan. 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob, ay walang bayad niyang binigay ay walang bayad niyang iminigay. Sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Paano may papaliwanag ito? Tayo po ay nagkasala. Noong unang panahon, itinuring tayo makasalanan dahil sa kasalanan ni Adan at saka si Eva. Dahil sa isang tao, itinuring tayo makasalanan. Ngayon, ituturing din tayong walang kasalanan dahil sa ginawa ng ating Panginoon. Amen. Yun po ang ibig sabihin nun. Amen ba? Palakpakan naman natin ating Panginoon. Tingnan natin sa kung ano, bakit yung paniniwala ay masasabi kang righteous. Alam niyo po si Abraham, tingnan natin sa Genesis chapter 15 verse 6. Si Abraham, nung naniwala siya sa Panginoon, itinuring siyang righteous. Yun o, itinuring siyang matuwid. Si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh. Dahil dito siya itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Pag sumampalataya ka, ituturing kang matuwid. Yun po ang ibig sabihin nun. Yung binanggit natin kanina sa John